Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay gumawa si Stephen Curry ng 60 points, 6 rebounds and 4 assists including ang 22 points sa 4th quarter lang at ang 10 3 points. Ganun pa man, ang ending nga nito para sa Warriors ay talo pa din sila kontra sa 10th seed ng East Atlanta Hawks. Sa last 5 games nga ni Curry ay nagtatala siya ng 39.2 points, 5.8 rebounds, and 5.8 assists per game. Superstar numbers pa din nga yan mga kaibigan. Ganun pa man, ang Warriors nga ay nagtala lamang ng 2 wins and 3 losses na record sa 5 games na ito. Ang problema nga nila ay combination ng size, coaching, and overall roster nila. Si Klay Thompson nga ay habang tumatagal mga kaibigan ay pabigat lang nga ng pabigat ang kanyang performance at hindi niya magawang maging consistent. Si Andrew Wiggins naman ay injured na ngayon. Si Draymond Green naman ay decent pa din nga ang pinapakita, ngunit sulit pa din nga ba dito ang 22 million per year na sahod? That is debatable mga kaibigan. At ang pinakamalaking problema nga nila ay ang kanilang size. Kinakain nga sila sa rebound ng mga team. May mga oras nga na kaya pang manalo ng Warriors dahil sa mainit na performance si Curry. Ngunit minsan nga ay hindi na talaga ito sapat. So far ay tanging si Jonathan Kuminga at Podziemski ang bright spot para sa Warriors ngayon other than Stephen Curry. Kaya naman ayon nga kay Curry sa post-game interview kahapon, kung hindi nga daw sila legitimate winning team ay kailangan mo nang i-approach ang trade deadline ng differently. At so far ay hindi nga sila winning team mga kaibigan ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Damian Lillard naman ng Milwaukee Bucks ay nagkakaroon nga ng descending season ngayon. Nag-average pa din nga siya ng 25.2 points, 4.3 rebounds, and 6.8 assists per game on 42% shooting sa field at 35% naman sa 3-point line. Decente pa rin nga mga stats na yan, ngunit malaki na nga binagsak nito mula sa career best niya last season na 32.2 points per game and 46.4% shooting sa field. Ang iba nga ay sinasabi na dahil umano ito sa pagiging number 2 option niya kay Giannis ngayon, o kaya naman ninidi bago pa siya sa opensa ng Milwaukee Bucks. Subalit ayon nga kay Dame Time ay hindi na nga daw siya 21, may 3 nga daw siyang anak, madikit siya sa kanyang pamilya na naiwan sa Portland at kakagaling niya lamang sa divorce, so medyo magulo nga daw talagang isip niya ngayon. So ayun nga po mga kaibigan ang paliwanag ni Dame Time sa pagbagsak ng kanyang mga stats. Posible ngang ito na ang worst season niya since 2015 nang unang beses siyang maging All-Star. Ironically ay for the first time nga sa kanyang 12 NBA seasons, si Lillard ay bahagi ng starting lineup ng All-Star game ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang sa kanyang pagbabalik naman sa Washington DC ay agad na nagtala ng season high 43 points and 6 assists on 16 of 21 shooting sa field and 4 of 5 shooting sa 3 points si Bradley Beal. Tinalo nga ng Phoenix Suns ang Washington Wizards sa score na 140-112. 18 points din si Kevin Durant, 18 points, 13 rebounds and 8 assists din si Jusuf Nurkic at 14 points, 6 assists naman si Devin Booker. Paliwanag nga ni Beal sa kanyang magandang performance sa Washington DC, medyo kabisado niya nga daw ang court na ito after spending 11 seasons sa Washington Wizards. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?